Hi guys, welcome back to another episode. At for today's video ay gagawa lang tayo ng bike check. So gusto ko lang sa inyo ipakita itong 2024 Trek Domani SL6 Gen 4. At kung makikita nyo ay matte black siya kasi isa to sa mga paborito kong kulay kaya ito yung napili kong kulay niya. Gusto ko lang sabihin nyo, ang background ng bike na to ay endurance. So for long ride siya. Kaya isa sa pinakamagandang feature niya ay yung rear ISO speed. So, siya yung nagle-lessen ng mga vibration pag nasa daan kayo. So, sobrang komportable niya kahit gaano katagal kayo sa bike. At kung makikita nyo, itong bike na to ay bone stock. Wala pa akong binabago. May mga additional na accessories akong nilagay. Itong battle cage, itong bell, pati itong ating bike computer. Umpisa natin dito sa taas. Meron tayong saddle dito. Ito yung built-in na saddle ng Trek. At dito naman meron tayong carbon seat post. Meron tayong carbon frame, pati carbon fork. Meron din naman tayong stock ng stem. Alloy siya, pati handlebars. Alloy din siya. Itong bell na to ay galing sa Decathlon. So ito yung gamit kong bell sa dati kong bike. Dito naman sa bike computer, meron tayong Garmin Edge 840 Solar. At yan yung gamit natin para connect din sa application ng Strava. So i-start ko na lang to, hindi ko na kailangan i-check yung phone ko. And then pag in-stop ko na, directly niya isa-send yung workout natin sa Strava. At doon na natin to pinopost. At kung makikita nyo dito, stock din yung gulong natin. Meron din tayong 700C na rims at meron tayong 32mm na gulong. At sa tire clearance naman, meron tayong 38mm. So kung gusto nyo mag-gravel bike, pwede kayong mag-upgrade sa mas malaking tires. At kasi kaya niya i-handle yung ganong kalaking gulong. Kung makikita nyo dito, malaki yung space niya. Meron din tayong disc brake. At sa part naman nito, meron tayong battle cage from Decathlon. Ito yung gamit kong battle cage din dun sa luma kong bike. Sa part naman nito, isa to sa mga magagandang feature ng bike na to. Meron tayong internal compartment dito sa loob ng frame. At kung makikita nyo dito, meron tayo ditong hatch. Tinanggal din natin, inangat lang natin. Pwede kayong maglagay dito ng mga susi, pagkain, tools, tube, or CO2 para sa bike nyo. So, hindi nyo na kailangan maglagay ng bag dito sa likod or dito sa harap. So, mas magaan, mas save ka pa ng space. At sa group set naman natin, meron tayong Shimano Di2105. Wireless na siya. Make sure lang, pag lalabas kayo ay i-double check nyo lagi yung battery ng shifter nyo, pati ng RD nyo. So, yung battery ng shifter nyo ay located dito sa taas ng hood ng shifter. So, may dalawa silang battery, tig dalawa. At meron din ditong charging port sa likod ng RD. Sa cassette naman, meron tayong 11 to 34. At itong pedals natin ay binili din natin kasama ng bike. Shimano na carbon fiber na pedals. Ayan lang naman siguro. Pero sinasabi ko sa inyo, sobrang komportable itong bike natin. At kung makikita dito sa top tube ko, nilagay ko dito yung mukha ng anak ko para every time na nagbabike ako, nakikita ko siya para mas maging safe lagi ako. So, iniisip ko kailangan ko umuwi. Hindi ko kailangan magmagaling sa daan. At ayun lang naman. At ito na yung gamit natin sa mga susunod na vlog. Kaya gusto ko lang ulit magpasalamat sa inyong lahat. Thank you sa mga nagla-like, nagko-comment sa mga video ko. At huwag niyo kalimutan mag-like, subscribe, and comment. And i-share nyo lang sa friends niyo kung nagustuhan nyo tong video na to. At dito nga pala ako sa Canada, sa YYC. At sa mga tropa dyan na gusto mag-bike, i-message nyo lang ako. Or kung may tanong kayo about sa road bike, meron din naman akong konting kaalaman at pwede ko kayong matulungan sa pagpili ng una nyong bike. Yun lang naman at maraming salamat.